Buksan mo ang puso, dayamang isapos, pagkat siya ang dakila, mahalin siya. Ama mismo
ang mahal ng ating kapatid na si Eugenia, Karen Vidal, ay minahal ang ating kapatid na si Cesar de Ocampo. Ang ating pong pagpupuri ay paghingi ng pagpapala ni Amang Iskopos na mabuksan ang pinto ng kasaganaan at kapayapaan at ang pananampalataya ng sambahayan ito sa Espiritu at sa katotohanan. Tapos na po ang ating pananampalataya sa ngalan ng Anak. Tinapos ni Amang Iskopos noong Pebrero 1, 1966. Bakit tinapos? Pagkat si Amang Iskopos po ay hukom na dumating. At bilang hukom na siya ay bumabati sa Pilipinas, ay tinapos niya ang second mystery. Dahil ang second mystery ay pinagpeperahan na lamang at pinagbubundatan ng tiyan mga bulaang guro. Pinagbubundatan ng tiyan at pinagpupunuan ng bulsa. Panay pera ang pinaiiral, kaya po sabi ni Amang Iskopos nang siya'y bumaba, ang lahat ng sekta na kanya dinatnan sa balat ng lupa, kasama na yung ating kinamulatan na sekta, ay lahat ay Antikristo. Antikristo sapagkat hindi sumusunod sa utos ni Kristo. Ang sinunod po natin ay utos ng mga tao, ng mga praile, hindi utos ni Kristo. Ginamit lamang ang pangalang Jesus upang tayo ay mapaniwalang ito ay sa Diyos. Ngunit ang sabi po ng kasulatan, ang hindi na natili sa aral at turo ni Kristo, kundi ay nagdaragdag dito, hindi pinapanahanan ng Diyos. Ngunit ang nanatili sa aral at turo ni Kristo ay pinapanahanan ng Ama at ng Anak. Mga kamag-anak mo. Kamag-anak mo. Sa Rosario din sila. At taga-tiro rin. Meron na po tayong sangay sa Rosario, sa Barangay Maalasas, Rosario, Batangas. Kabubukas lamang po ng sangay na yun. Mga taga-Rosario, Batangas, sumilang sa kalooban na sa kapangyarihan ni Ama sa nakita nilang liwanag mula sa Batangas City sa Barangay Kuta. Mula sa Barangay Kuta, sumilang ang Lobo at sumilang ang Barangay Maalasas, Rosario, Cavite. Kaya sabi ni Amang Iskopos, hindi na ako nananahan sa malaking simbahan. Hindi na ako nananahan sa maganda at malaking simbahan sapagkat ako'y pinagbubundatan lamang ng tiyan at pinagpupunuan ng bulsa. Kaya dumarating ang araw at ngayon na nga na hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba na siya'y sambahin na sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Nahingi ka pa tatlo? Ay, ayun na pala. Kaya sa inyo po, mga kapatid, ang pangalan Iskopos ay hindi gawa-gawa ng tao. Ito ang lihim na pangalan ng Panginoong Hesus. At yan po'y nakasulat at maunawaan ninyo sa aklat ng Revelation o Apokalipsis. Na siya ay may inilihim na, at yung sinabi ng 7 kulog na hindi ipinasulat, yun po yung lihim na pangalan. Ang lihim na pangalan ng ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Ayan na po yung pangalan. Na dapat nating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi po Diyos-Diyosan ang mga larawan. Ang mga imahen ay hindi Diyos-Diyosan. Yan ay imahen ng mga taong Kristiyano na sumunod sa mabuting balita at naniwala sa Panginoong Hesus. Ang nagsasabi lamang na iyan ay mga Diyos-Diyosan, yung mga bulaang guro, yung hindi na pinakasihan ng Espiritu Santo. Sapagkat si Amang Iskopos nang siya'y bumaba ng Pebrero 1, siya ay bumaba ay sa simbahan ng Aglipay. At alam niyo naman Aglipay, may mga imahen.
Kung masama ang mga imahen, bakit doon bumaba ang Diyos? Hindi doon sa kay Manalo, sa Iglesia ni Cristo, na hindi naniniwala sa mga imahen, sa mga born again kuno, na hindi rin naniniwala, nilalait pa ang mga imahen. Kaya po, huwag kayong padadala sa mga bulaang guro na ang mga imahen sa simbahan ay mga Diyos-Diyosan. Hindi po. Ang Diyos-Diyosan, likhang isip lang. Ito pong mga imahen sa loob ng simbahan, iyan ay mga tao na nagpakasakit para ipalagan at ang Kristyanismo, naniwala kay Jesus at sa Ebanghelyo. Kaya nang sila'y mamamatay, iginawa lang ng imahen upang huwag makalimutan. At maging modelo natin unang-una ang imahen ng Panginoong Jesus. Maging modelo natin upang mapanghawakan naman natin ang pananampalataya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya, ang pagsamba po sa Diyos ngayon ay sa Espiritu at katotohanan. Kung paano tayo ay sumamba sa ngalan ng Anak, tinanggap ba natin ang pangalang Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Sagot po si Nanri. Tinanggap niyo ba ang pangalan ni Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas? Sister, tinanggap natin, di ba? Ngayon, ang mali ay yung itinuro ng mga praile. Walang turo sa Jesus na prosesyon. Walang turo sa Jesus na nobena. Walang turo sa Jesus na ipagpiesta ang mga santo at santa. No? Ang turo ni Jesus ay simple. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Iyan ang pinakamahalagang utos. At sa pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Nabigo po tayo sa dalawang utos na yan. Kaya tayong lahat ay namatay, kahit tayo nagpuporsisyon, nagdunobena, nagpipiesta, nagpasanta Cruzan, ay namatay po yung ating pananampalataya sa second mystery. Ang ibig sabihin, lahat tayo dinat ng mga patay. Patay ang tawag ng kasulatan at ng Diyos, sa mga patay ang pananampalataya. Kaya po, kung tayo namatay lahat sa second mystery, bumaba si Amang Iskopkos para buhayin ang mga patay. At tayo po yun. At tayo mabubuhay lamang kung makikinig tayo sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Ate, ikaw po ba Iglesia? Hindi. Sabihin nyo, Katoliko kayo. Okay. Si Cesar, hindi ka rin Iglesia. Sabi mo, Katoliko pa rin. Si Sister, mahal na kapatid, Iglesia ka? Katoliko rin. Okay. Hindi na ako na-kontra doon na kay Katoliko. Ang tanong ko, ano ang ibig sabihin ng Katoliko? Ano ibig sabihin po ng Katoliko? Sister, ayaw nyo ng Iglesia kayo ni Cristo, ayaw nyo, di ba? Pero gusto nyo kayo Katoliko. Ang tanong ko nga lang, simple, ano ang ibig sabihin ng Katoliko? Hindi nyo alam. Di po ba? Ang Katolik po ay salitang Katoliko, Katolika, salitang Kastila. Ang ibig sabihin sa wikang English niyan ay universal. Dahil ang relihiyong Kristyanismo na itinuro ni Kristo ay pang-universal, pang-sandaigdigan. Ayaw niyo po na kayo tawaging iglesia. Paliliwanag ko po sa inyo. Lahat ng naniniwala kay Jesus ay iglesia ni Kristo. Dahil ang iglesia ay salita ring Kastila, ang ibig sabihin sa wikang Tagalog ay mananampalataya. O kayo po ba'y mananampalataya na Jesus? O di iglesia kayo ni Kristo? Sabihin nyo, hindi pa rin. Ikaw, sister, ayaw mong maging iglesia ni Kristo? Gusto. Pagka sinabi iglesia, nasa isip nyo agad yung kay Manalo eh. Di po ba? Kasi sila ang nakapagparehistro sa Security and Exchange Commission ng pangalang Iglesia ni Cristo. Pero lahat ng naniniwala kay Jesus, Iglesia ni Cristo. Kahit nasaan kang sekta. Kaya po tayong lahat na namulat sa pangalan ni Jesus ay Iglesia ni Cristo. Pero gusto kong ipaunawa, hindi lahat ng Iglesia ni Cristo ay pwedeng maging sangkap sa banal na katawan ni Kristo. Dahil ang pwede lamang sumangkap sa banal na katawan ni Kristo, yung sumusunod.
Hindi yung sumusuway. Tayo po sa second mystery, lahat ay sumuway. Hindi tayo sumuway sa pagtawag sa pangalang Panginoong Hesus. Pero yung gawa, sumuway tayo. Ang sinunod nating gawa, yung turo ng mga praile, hindi yung turo ni Kristo. Kaya po tayo ay namatay sa pananampalataya. At ngayon, mabubuhay ang ating pananampalataya kung tayo sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. At pagsamba sa Espiritu ay pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. Ayaw niyo po ba tanggapin yung pangalan ng Espiritu Santo? Sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Sabi ni Tomas, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot ang Panginoon kay Tomas, Tomas, ako ang daan. Paano kung may makapupunta sa inyong paroroonan? Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan mo. Sumagot si Felipe, Panginoon, ipakita mo ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot ang Panginoon kay Felipe, matagal niyo na akong kasama, di at di mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin, sabi ni Jesus kay Felipe, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Dahil saan? Sabi sa kasulatan, si Kristo ang anyo at larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya po si Amang Iskopos, si Jesus yan noong nagkatawang tao siya. Maliwanag po ba? Baka kala niyo ibang Diyos to. Hindi po ibang Diyos sa atin pinag-uusapan. Yung Diyos natin na nakilala bilang Panginoong Jesus, siya po si Amang Iskopos ngayon. Dahil sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa. Nakasulat po yan. 1 chapter 10 verse 30. 30? Yes. Ako at ang Ama ay isa. Kaya po, huwag kayong mag-isip na kayo naliligaw. Dahil sinasabi ko po sa inyo, dito lamang nananahan ang Diyos sa sekta ng Father Iskopos New Catholic Temple. Ito'y ipinarehistro ni Ama sa akin upang dito ay may bigay namin ng tamang paglilingkod sa pamayanan sa iglesia. Libreng kasal, libreng binyag, libreng basbas, libreng misa, libreng panggagamot. Wala pong bayad. Dahil yun ang sabi ng Panginoon. Ang ipinagkaloob kung walang bayad, ipamahaging walang bayad. Anuman ang gawin ninyo sa inyong kapwa, huwag kayong hihingi ng anumang kapalit o kabayaran, pagkat ang inyong Amang nasa langit ang gaganti sa lahat ng mabuti niyong ginawa sa inyong kapwa. Kaya po dito sa Father Iskopos, makinig lang kayo. Yun ang pinakabayad niyo. Pag hindi kayo nakinig, bahala na kayo sa buhay. Kaya ang sabi sa Bible, kung may pandinig kayo, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Lahat po ba tayo ay iglesia? Okay. Kahit nasaan kang sekta, basta't naniniwala ka kay Jesus, iglesia ka ni Kristo. Hindi pwede sabihin ng salita, sila lang may kaligtasan. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, huwag kayong magagalit kung sino man ang iglesia ni Manalo rito. No? Walang kaligtasan sa iglesia ni Kristo. Dahil Antichrist. Wala rin kaligtasan sa ating kinamulatan dahil Antichrist din. Lahat ng sekta ay Antichrist dahil puro pera ang pinapanay. Ang gusto po ng Diyos, tularan natin ang halimbawa ni Kristo Jesus. Nagbigay ng walang bayad, pamahaging walang bayad. Naglingkod sa pamayan ng walang bayad. Gayon din po ang gusto ni Amang Iskopos. Si Amang Iskopos ay ang Espiritu ng Panginoong Jesus na bumaba dito sa Pilipinas sa pangalawang pagkakataon. Una ay sa Judea, ngayon ay sa Pilipinas. Bilang ang Pilipinas ang bagong Jerusalem, ang lahing Pilipino ang kanyang kinalugdan. Tayo ang lahing hinirang upang itaguyod naman ang third mystery. Ang lahat ng pangyayari sa ibabaw ng daigdig ay nagaganap sa panahon tinakda ng Diyos at iniangkop niya ang lahat sa kapanahunan. Iba ang panahon ni Moises sa ngalan ng Ama sa panahon ng mga Israelita. Iba ang panahon ng mga Hudyo sa ngalan ng Anak. Jesus siyang nagpakilala, nagkatawang tao ang Diyos. At ngayon, sabi ng Panginoon, ako ay lilisan, sapagkat kung hindi ako lilisan, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako ay lilisan, siya'y susuguin ko sa inyo. Ako
ay babalik. Ito baga ang Espiritu Santo na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nyo nakikita o nakikilala naman. Ngunit siya makikilala nyo sapagkat siya ay sumasa inyo. Sa ngalan na Jesus, hindi natin siya lubusang nakilala. Ang alam lang natin yung pangalan, pero hindi natin nasunod ang kanyang aral. Dahil sabi ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Eh, kanino pong utos ang ating tinupad? Di ba utos ng praile, hindi utos ni Kristo. Ginamit yung pangalan ni Jesus upang magbuntat lamang ng tiyan at magpuno ng bulsa. Huwag niyo sabihin na tutuloy sa ako ang ating kinamano. Ako po'y batikang Katoliko before. Laki sa Katoliko, laki sa prosesyon, laki sa Flores de Mayo. Kaya sinasabi ko lang sa inyo yung liwanag na tayo ay nalinlang, magpapalinlang pa rin tayo. Habang buhay, ipamamana pa rin natin sa mga anak natin ang ating mali na kinamulatan. Ngayon ay tinutulungan na tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon para magising tayo sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Aral at turo ni Kristo Jesus mula sa Ama. Yung po yung katotohanan. Ano yung kasinungalingan? Yung po yung aral at turo ng mga tao gamit ang pangalan ni Jesus. Yung po yung kasinungalingan. Ano ang sabi sa aklat na Roma? Chapter 1, verse 25. Tinalikdan nila ang katotohanan, yung aral at turo ni Jesus. At pinalitan ng kasinungalingan. Ano ipinalit? Yung aral at turo ng mga praile. Napanood niyo po ba mga ate? Napanood niyo po ba yung Maria Clara at Ibarra? Panoorin niyo po, ganun-ganon ang kulay ng Pilipinas noong tayo nasakop ng mga praile. Noong tayo nasakop ng mga Kastila. Ganun-ganon po. At nang maganap ang first mystery sa ngalan ng Amang Jehova, hindi pa tayo tao. Ang ating mga kanununuan, hindi pa rin tao. Nang maganap ang pagkakatabang tao ng Diyos, hindi pa rin tayo tao. Ngayon, sa pangalawang pagbaba ng Banal na Espiritu, noong Pebrero 1, 1966, tayo po ay tao na. At ngayon, bata pa kayo noon. Bata pa ako noon. Ano po? 8 years old o 11 years old ako nang bumabas siya. Ngayon po, nasa 45 years na ako naglilingkod sa Ama. Walang sweldo, walang allowance. Dahil yun ang utos niya. Hirap, sakit at pagtitiis. Dahil iyon ang tinurong halimbawa ng Panginoong Jesus. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos sapagat na si Kristo ay magtiis para sa inyo. Binigyan kayo ng halimbawa na marapat tularan. Kaya ang modelo po natin ay si Jesus. Siya ang ating Panginoon na tinawag at huwaran. Kaya po siya ang daan para tayo ay makaakyat sa langit. Alin po ang aakyat sa langit? Yung katawan o yung kaluluwa? Kaluluwa. Pero hindi makakaakyat kung hindi mo na mawala yung katawan. Di po ba? Dahil ito ang ating tahanan dito sa lupa. Ngunit, may inihanda si Amang Iskopos na tahanan panglangit. Yun po yung katawang panglangit. Na ibibigay sa magtatagumpay na sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Naunawaan niyo po, ilang taon na po kayo? 70? Pareho tayo. Tandaan lang kayo ng buwan. By March 16, 70 po ako. Okay. Si ate? Tanda kayo sa amin ng 2 taon. Si brother? 64 bata pa. Si sister? Taga-saan po kayo? Taga-loob. Huwag kayong magagalit sa sinasabi ko, ha? Libre naman to Tanggapin nyo kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, walang problema. Ano po? Ang pananampalataya ay hindi pinipilit. Ang pananampalataya ay tinatanggap na pusa mula sa puso. Naunawaan niyo po, isa lang ang ating relihiyon. May iba-ibang sekta man, isa lang ang ating relihiyon. Ano po yung ating relihiyon na itinuro ni Jesus? Kristyanismo. Lahat ba tayo Kristiyano? Kasi ang ating relihiyon ay Kristyanismo.
Pag sinabing Kristyanismo, aral at turo, dapat na Jesus ang ating sinusunod. Hindi yung aral at turo lamang ng tao. Ano ba mga kapatid na Cesar? Minahal mo ang anak ni Diyos. Kaya dapat naunawaan mo rin ito. Ang pondadores ng Padre Scaupus Mystery dito sa San Antonio ay nagsimula sa pamilya Garing. Sa kanya nagsimula. Kaya nagkaroon ng hamak na santuaryo. Sa pagsisikap ng pamilya Garing, may santuaryo po sa Magsaysay. Maliit lang, pero nababa doon ng Diyos. Sa malaking simbahan, hindi nabungababa ang Diyos dahil si Ama mismo nagsabi niya, wala na ako sa malaking simbahan dahil ako'y pinagbubundatan na lamang ng tiyan at pinagpupunuan ng bulsa ng mga bulaan. Anuhan niyo po sinasabi ko. Ang bulaan yun na may mera. Bago nagtuturo ng iba sa turo ni Kristo, kinokontra yung turo ni Kristo, yun po yung antikristo. Kaya ang hindi na natili sa aral at turo ni Kristo, kundi ay nagdaragdag dito, hindi pinapanahanan ng Diyos. Ngunit ang nanatili sa aral at turo ng Ama, no? O ng Diyos ay pinapanahanan niya. At dito po nangyari. At kung loloobin po ng Ama, at masaksihan ninyo paano siya bumababa. Dahil sabi ng aklat ng Joel, sa wakas ng panahon, ito na po ang wakas ng panahon. Sa wakas ng panahon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, babae o lalaki, pati sa mga ama. Mga kapatid na Cesar, naanto ka na eh. Tandaan niyo po, ang mula sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Yun po ang maliwanag. Meaning, pag ayaw makinig, hindi ka mula sa Diyos. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Nasa Bible po yan. Pero bakit po ayaw makinig ng iba? Bantad na sa dami ng sekta. Sa dami ng sekta, hindi man akong nasaan ng liwanag. Basta't namemera, wala dyan ang Diyos. Dahil si Jesus nang siya magkatawang tao, hindi siya namera. Lahat libre. Hindi siya nangolekta ng ikapu. Walang ikapu po. Ang ikapu ay tinuro ni Kristo ng Diyos, Ama, sa mga Israelita. At nang siya magkatawang tao, ang turo sa Kristiyano, magbigay kayo ayon sa dikta ng iyong puso. Naunawan niyo po. Balik tayo sa pagiging Katoliko. Bakit po nakaganito ang daliri ng Panginoong Jesus at ng Ninyo Jesus? Mamatayin na kayo, hindi niyo pa alam. Pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya kayong maunawaan ang buong katotohanan. Magwiwika siya ayon sa kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Mali, saglit lamang pong mag-blessing. Pero pinakamaganda, mag-blessingan po kayo. Di po ba? At ang pwedeng i-bless sa inyo ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tubig ng buhay. At pagka itong tubig ng buhay ang inyong tinanggap, mabubuhay kayo. Yung patay na kaluluwa, mabubuhay. Kaya po namatay dahil wala tayo noong tubig ng buhay. Yung tubig na galing sa mabul-ang guro ang tinanggap natin. Ang salita ng Diyos ay tubig ng buhay. At ito ang bubuhay sa kaluluwang namatay. Kaya kung hindi kayo makikinig, hindi kayo mabubuhay. Sa pagkikinig, di naman nyo isa sa pamuhay, wala din. Kailangan isa pamuhay. No? Ang mga napapakinggan at nakikinig ay isa sa pamuhay. Tandaan nyo po, Katoliko, ang ibig sabihin universal. Dahil sa relihiyong Kristyanismo, pang-universal. Gayun din po, ang relihiyong pinaiiral namin na sekta, ang Padre Scaupus New Catholic ay pang-universal. Ito po hindi para lang sa lahing Pilipino. Ang Kristyanismo hindi lang para sa lahing Hudyo. Ang Kristyanismo ay para sa bayang Israel at bayang Hentil. Tayo po ay Hentil, hindi tayo Israelita. Hindi po alam yan, hindi po ba? Paano nabuo yung bayang Hentil at paano nabuo yung bayang Israel? Kahit si Brother Cesar, hindi yata alam.
Kaya, ang ibig sabihin ng tatlong daliri, ito po ang sumisimbolo sa tatlong misteryo ng kanyang pagka-Diyos. Mystery of the Father, mystery of the Son, and mystery of the Holy Spirit. Kaya po nakaganyan siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya nakaganyan ang Niño Jesus at ang Panginoong Jesus. Ngayon, inalis ko yung dalawa, tatlo natira. Alin ang pinakamahalaga? Cesar. Alin ang pangatlo? Ito. Okay. Ikaw na ate, alin ang pinakamahalaga sa tatlo? Alin? Alin ba? Ituro nyo. Mas maganda yung humula kaysa hindi. Alin po pinakamahalaga? Ito. Ito. Ikaw po. Espiritu nga po. Ito. Okay. Sister, kaya ano ang pinakamahalaga? Hindi ko pwedeng lahat. Isa lang, huwag ka na musuha pa. Isa lang! Which is the best? Ito. Ikaw, tita. Ito. Oh, ito. Ang tanong ngayon, bakit nyo piniling ito ang pinakamahalaga? Bakit nyo pinili na ito ang pinakamahalaga? Tama kayo. Ito ang pinakamahalaga. Bakit ito ang pinakamahalaga? Yun ang tanong. Hindi ko naniwala sa Diyos, wala tayong espiritu. Okay? At least may tanong, may sagot. Bakit po ito ang pinakamahalaga? Ate, bakit ito ang pinakamahalaga? Kala nyo, tapos na naman sa nakahula kayo. Oh, brother, bakit ito ang pinakamahalaga? Yeah? Bakit ito ang pinakamahalaga? Sister? Oh, okay, paunawa ko sa inyo. For every gram, bawat sunggat, 4 against 1. Pag wala ito, useless to. Naunawain niyo po. That's a practical explanation. Nang maganap ang sangalan ng Ama, hindi pa tayo tao. Sa panahon ni Jehovah, hindi pa tayo tao. Jehovah ang pangalan niya sa panahon ni Moises. Jesus ang pangalan niya sa panahon ni Maria at ng mga Hudyo. At ngayon po, Iskopkus ang pangalan niya sa ating panahon, lahing Pilipino. Naunawa niyo po, JHS, nakikita niyo po yan sa simbahan, letrang JHS. Ang ibig sabihin niyan, pinangunawa, initial ng kanyang tatlong pangalan sa magkakaibang panahon. Sa ngalan ng Ama, Jehovah, ang simula. Sa ngalan ng Anak, Jesus, ang daan. No? At ngayon, sa ngalan ng Espiritu Santo, ang wakas. Iskopkus. JHS, Jehovah, Jesus is Iskopkus. Tanong, ilan ang pangalan mo? Isa lang. Ilan po ang pangalan mo, ate? Isa lang din. Ilan po? Tatlo. Tita. Pilido ng ina. Very good. Ina. Ilan ang pangalan mo? Per? Dalawa po. Dalawa. Ikaw? Simple lang tanong. Sabi niyo, tama kayo. Ito pinakamahalaga. Pero ilan ang pangalan mo? Ilan? Hindi letter, ha? I'm asking your names. Ilan ang pangalan mo? Tatlo. Meron tayong tatlong pangalan. Tama si ate. First name. Middle name. Ha? Dahil kung wala kang ina, hindi ka sisilang sa mundong ito. No? At family name mula sa ama. At yung Iskopkus ang pinakamahalaga. Dahil yung Jehovah, Jesus, hindi pa tayo tao nang mangyari. Pero naniwala tayo, ngayon nangyayari na ang pinakamahalaga na mystery ng Diyos. Ang ating pagsamba sa Espiritu Santo, Iskopkus na siya nagpapakilala. Hindi bilang Panginoon, kundi bilang ating Ama. Ano gusto niyo? Sanay tayo, Panginoon, Panginoon. Hindi naman natin sinusunod ng Panginoon. Ang sinunod natin ay praile. Hindi yung Panginoon. Ngayon, ang gusto ni Ama, tawagin natin siyang Amang Iskopkus. Kaya po ibinigay na ang pangalan, inihayag na ang pangalan na inilihim na habang panahon upang matawag na natin siyang Amang Ama. O, di ba sa Jesus, ang tawag sa Diyos sa langit ay Ama. Ama, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ama, sa mga kamay mo, pinagtatagubilin ko ang aking espiritu.
Pero wala yung Scopus kasi hindi pa dapat ihayag. Dahil kung inihayag at isinulat ni Juan de Velabet yung sinabi ng 7 kulog, ay kinakalakal na rin yung pangalang Scopus. Pero ito ang aming misyon. Ipalaganap ang pangalan ng libre ang lahat ng salos. Sinusunod namin ang aral ng Panginoon, ang ipinagkaloob walang bayad, ipamahaging walang bayad. Anuman ang gawin mo sa iyong kapwa, huwag kang hihingi ng anumang kapalit o kabayaran, pagkat ang iyong amang nasa langit ang gaganti sa lahat ng mabuti mong ginawa sa iyong kapwa. Ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At ang tunay na pag-ibig, hindi gumagawa ng masama kanino man. Yun po ang turo ng Panginoon. Ang tunay na umiibig, hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya pagka gumawa ng masama sa asawa mo, gumawa ng masama sa anak mo, gumawa ng masama sa kapitbahay mo, nagkakasala ka. Nagkakasala dahil ang pag-ibig ang kabuuan ng buong katusan. We need to be reborn. Kailangan tayo isilang na muli. At ang kaya sumilang ngayon, ang dami-dami sekta, mga born again daw sila. Walang sisilang na born again sa second mystery. Lahat ay antichrist na. Ang born again ay sisilang lamang ay sa third mystery. Ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. At para kayo maisilang sa tubig at sa Espiritu, eto po, ibinigay na ang pinaka-summary ng Ebanghelyo na isinulat ng mga apostoles. From Matthew to Revelation. Ang summary po ay ang 11 batas panglinis. Pag nasunod mo ang 11 batas panglinis, alisin ang kapaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kaharutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang ngit-ngit sa kapwa-tao, manatiling maamo, huwag hatulan ng kapwa-tao, huwag hamakin ng kapwa-tao, huwag gagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo, patawarin ang sa iyo ay nagkasala. You are a true born again Christian. Hindi pwede labagin ng isa. Pag sinunod mo lahat naman, masusunod mo yung manatiling maamo. Sino po ang tinawag na maamong kordero ng Diyos? Sino? Sino ang tinawag na maamong kordero ng Diyos? Si Jesus. Kaya tayo ngayon ang gagampang Kristo. Sabi sa Bible, ang pag-ibig sa Diyos ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ng araw ng paghukom, sapagkat tayo ay katulad ni Kristo habang nasa daigdig pang ito. Amen. Si kapatid na Eugenia, ano pangalan mo sa amin? Consuelo po. Consuelo. Oh, ang ganda-ganda pangalan sa amin. Consuelo. Inanyayahan namin kayo. Kung gusto nyo ng buhay na walang hanggan at makamit ang katawang panglangit, dito lamang si Amang Scopus ang bibigay nun. Hindi kayang ibigay ng mga pastor, ng ministrong Bulaan at ng mga paring Bulaan. Si Amang Scopus lang makapagbibigay ng katawang panglangit sa atin. At yun ay yung magtatagumpay. Hindi lahat na, many are called, but few are chosen. Maraming tinawagan, ngunit konti lang ang mahihirang. Kaya kami, nagsisikap na mahirang. Natawag na kami, dahil naghanap kami sa Diyos, at ngayon nagsisikap kaming matupad yung 11 batas panglinis. Upang maisilang ang sarili sa tubig at sa Espiritu. We need to be reborn. May sisilang lamang natin ang ating sarili kung sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, ng nanay, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Salita na ba ng Diyos ang aking inihatid sa inyo? Ang salita ba ng Diyos ay tubig ng buhay? Ang salita ng Diyos ay Espiritu. At kung ito'y tatanggapin ninyo, mabubuhay ang inyong patay na kaluluwa. Ang patay na kaluluwa, kulay itim. Gusto niyo makakita ng patay na kaluluwa? Baka i-atakihin sa puso. Para mabuhay, kailangan maging kulay puti yan. At pagka iyan naging kulay puti, tagumpay ka. Naisilang mo ang iyong sarili sa tubig at sa Espiritu. We need to be reborn. Sabi ng Panginoon, kinakailangan isilang na muli. Sapagkat kung hindi kayo isisilang na muli, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Gusto niyo po ba kayo ipagharian ng Diyos? At ang paghahari ng Diyos ay nakikita sa mga taong namumuhay ayos sa salita ng Diyos.
Pero kung kayo namumuhay ayon lamang sa salita ng tao, turo ng tao, hindi po kayo maisisilang sa tubig at sa Espiritu. Naunawaan mo, kapatid. Alam ko nakikinig kayo. Alam mo naiintindihan yung sinasabi ko. Siguro kayo nagbabible din. Hindi. Pero, importante yon na kayo ay magbasa ng Ebanghelyo. At kung walang time magbasa ng Ebanghelyo, batas palinis. Dahil ito ang summary ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Ang lumang tipan ay para sa mga Israelita, ang bagong tipan ay para sa mga Kristiyano. Ngunit namatay tayo sa bagong tipan, sa pagsunod sa aral turo ng tao. Kaya ngayon, binubuhay tayo ng Diyos. Di ba? Doon magmumula at paririto, huhukom sa nangabubuhay at nangamatay. Sabi niya, mga iskopos na ako'y boba, andin at nang ko'y daigdig ng mga patay. Lahat tayo ay namatay sa second mystery. At mabubuhay ang mga namatay kung mahasumpungan ng kanyang pagka-Diyos sa third mystery. At ang third mystery ay ang pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. Amen. Hindi ko nakakabaan, nagagalit na yung may bahay. Inaantok na. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo ay ganap. Sumasa atin ang pagpapala. Puno na ng biyaya. Nakilain natin si Amang Iskopkus. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopkus. Amang Iskopkus, Amang Iskopkus. Dakilain ang iyong pangalang inihayag mo po sa amin. At iyon na po nawa kaming tanglawan at patnubayan na may pagtagumpayang maipalaganap ang iyong bagong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan. At makamit po nawa namin ang pamanamong buhay na walang hanggan. Amen. Ang aming Diyos, dalangin kong hanap-hanap ang umabong daliwan, ikayong lahat. Parang kung tuyong lupa na
ay mamasdan ko. Ang wagas na pag-ibig mo ay higit makay sa buhay, kaya ako'y magpupuri. Ikaw ang panuulan habang ako'y nabubuhay. Ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin kamay ng may ganap na mahawin, ako rin inaalay. Naman ka ng isip at ngunit ako. Sa lilim ng iyong pagpapala, kaluluwa'y sa'yo'y nahawa. Pagkat ako kung hawak mo, ay kasa'y nahihiyan. Ang wagas na pag-ibig mo ay higit makay sa buhay, kaya ako'y magpupuri. Ikaw ang panuulan habang ako'y nabubuhay. Ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin kamay ng at ako'y dadalangin kamay ng Amang iskop ko, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Masunod po namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw, at patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming iharap sa mabigat na pagsubok, at ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpa sa walang hanggan. Amen. Amang Iskopkus, dakila naming Ama, Diyos na kapangyarihan sa lahat, Hari ng langit at lupa, Panginoon ng mga Panginoon at Ama ng mga Ama. Samupot dalangin namin sa oras na ito ay yung pagpapala sa tahanan ito. Pakibuksan po ninyo ang pinto ng kasaganaan sa bahay na ito ng nagmag-asawang Eugenia Garing Vidal at Cesar de Ocampo. Loobin mo po na sa iyong kapangyarihan ang pagsasama ng mag-asawang ito ayon sa iyong batas ng kalangitan ay pagpalain at magkaroon ng magandang pagsasama habang buhay. Ang bawat kasamahan dito at kasambahay ay magkaroon ng masaganang pagmamahalan, masigla, at tulad sa butil ng sampagita, bulaklak na sagisag ng kalinisan at kaputian,
Naway siya ring taglayin ng bawat kasambahay at mga mamahala sa tahanang ito. Siyang magsilbing susi sa kanilang matapat na pagsasamahan, pagtutulungan at pagkakaisa sa isang layunin upang sila'y managana sa pag-ibig at pagmamahal sa tungkulin sa sarili at sa kapwa-tao. Amang Iskopkos, ang lahat po ito'y hiling namin at samo sa iyo sa oras na ito, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. At sa kapurihan ng Banal na Espiritu at Banal na Pangalan, Iskopkos kalis-linisan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amang Iskopkos sa ipong lakas at kapangyarihan ng tahanang ito, nina Eugenia at Cesar, ay igawad mo po ang iyong pasbas, kasaganaan at kaluwalhatian ng lahat ng nandirito. Patnapayin po ninyong lagi ang lahat ng nandito ay nananahan at magsisigawa at mananahan ng may pag-ibig at pagkakaisa, pagtulungan at pag-unawaan at pagpapatawad sa mga nagkakasala. Ito po ang aming hinihiling sa iyo, Amang Iskopkos, na sa lakas mo po at kapangyarihan, ang pagmamahala ni Eugenia at ni Cesar ay magkaroon ng kaganapan sa loob ng iyong ministeryo at ilaw. Magkaroon ng papurihan at kadakilaan sa loob ng iyong ministeryo at ilaw. Ito po isamot dalangin namin sa oras na ito upang ang mag-asawang ito iyong pag-isahin sa lakas mo at kapangyarihan at basbasan ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa ayon sa batas ng kalangitan. Kung ang lahat ng bagay na ito ay matanggap nila ayon sa iyong kapangyarihan, pagpalain mo po ang sambayang ito at kung loobin mo po na sila magkaroon ng isa pang supling para sa kanilang pagmamahalan ay nasa iyo pong kapasyahan, Amang Iskopkos. Pagkat kami po ay binigyan mo ng kalayaan bilang tao dito sa lugar.
Ang pagpapala at biyaya ay makamit ng tahanan ito. Paano kayo magpapala? Magpapala. Sa loob po. Isang gano'n lang. More blessing. Versus
batas panglinis sa ikapagiging banal ng bawat isa. Alisin ang kapalaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kaharutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang itngit sa kapwa-tao, manatiling maamo, huwag hatulan ang kapwa-tao, huwag hamakin ang kapwa-tao, huwag gagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo. Patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Ang pitong espiritu ni Amang Iskopkos handog sa tao. Unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. Ang kahulugan ng JHS. Jehovah Jesus Ang Iskopkos. kahulugan ng banal at bagong pangalan sa bawat titik at sa kabuuan. Sodonai, Kyria, Omnipotente, Patri, Kisai, Judea, Sudum. Ako ang Diyos, kagalang-galang, kataas-taasan, Ama sa pasimula hanggang wakas. Iskopkos, kalinis-linisan. Gloria in excelsis. Hindi mo mangyari ang inyong pag-isang ito sa batas ng Diyos. Ayon sa batas ng At sa lupang may pagmamahal. ay Pagpapahal sa bayan, maging bumahay. mayroong pagkakaisa. Hindi siya Ang lahat ng minala, yung nilingatan mo. isa ang tayo Kaya ginagawad ko sa ikaw ng damdamin. bilang pagkasal dahil sa pagkasal. Ay sumasamba. Maalin mo na
sa iyo. Ano man na maging bunga sa inyong pagsasama, laging ipagpasaya sa inyong Diyos. Ay binibigay ko ng sa pangalang maging puri ng aking ang Diyos. maging ganap ang iyong sa pagmamahal ng Siyang ang isko ko. at sa iyo. Siyang natin ang At pagmamahal sa aking pagpapalag ng aking pag-ibig. Habang ko kayong magmahal ng wagas sa At sa lupang hinirang ay kapayapaan. Sa araw dito, Mayroong ang iyong gabay pagkakasya. at Ang lahat nasa ng iyo ang pagsusuko para maunawaan mo sino ang Diyos na iyo isang at yung Diyos na layunin. inamutan. Ngunit may kanikanya Ikaw lang ngayon ang panahon ng inyong pagsamba sa Espiritu. at ay Ang iyong sumasamba ay ating pinag- at tukoy ang pagpapahal sa inyong sambahan ay mananatili kung kayo na aking mahihinig. Ang magbibigay nito ng liwanag sa kanilang mga kaisipan upang sila man ay maging bahagi ng aking sambahayan at kita. Nasa inyong magulang o pag-aaklan, nasa akin ang awa at ama. Ngunit hindi sa pera lang ang buhay ng tao. Ang mahalaga ay ang pag-ibig na maratag ng mga tao sa iyong mama. At magpinili sa isang mahirap mabuhay na mag-isa. Kaya si Adan ay binigyan ko ng kasama. Si Eva. At ikaw, kung si Eva ang umapay kay Adan sa dinig, ikaw ang mag-aakay sa liwanag sa iyong pamilya. Nabahin mo mabuti ang aking sinunod sa Cesar. Pagsiya, buka ako. Ibinigay sa inyo ang pagpapahalak upang kayo ay maging masaya sa panahon ng inyong nagsasama bilang umasan. Handaan niyo, mag-asawa kayo sa batas ng lahat. Ngunit sa batas ng lupa, nasa inyo ang pagpapasya kung ito'y inyong igagana. O maging sapat na sa iyo ang batas niya. Sa inyong pagsisikat, lahat ng mundo, ang mga bagay-bagay na pangailangan dito sa kabila ng dumadanas ng maraming puso. Ngunit may mga nagtatapos. Kaya't huwag kakalimutan ang araw na ito, kayo'y aking pinag-imbis bilang mag-asawa ayon sa batas ng lahat ng kaitaras. Ang inyong mga kamay, laging daw at lagi kayong maghahawak kamay na mag-asawa. Mahirap mabuhay na mag-isa. Mas masaya kung may kasama. Kung nagkakasunod, nauunawaan at laging nagpapagawa.
anumang pag-ibig ang ibigay, hindi mawawala. Kagat ang tao ay brutal. Kaya panatiliin natin na kayo ay nasa tama. Sa harapan ng inyong mga supling, mga anak at sambayan. Mga magulang, mga kapatid, naging dakila kayo sa aking ministry sa Iglesia. Nasa iyong pagkakataon para ang iyong sambayan ay maakay mo sa liwanag. Sinasabi ko sa iyo, wala nang liwanag sa ikalawang misteryo. Ang liwanag ay nandito na sa aking ikatatlong misteryo. Andito ako, sumasa inyo at pinag-iisa sa iyo. Natawagin mo lang ako sa aking bagay pangalan. Amang Iskopos, Amang Iskopos, Amang Iskopos. Sumayin niyo ang pagpapala at sa pagpapala. Pagyawanan niyo ang inyong mga pinagsigaw upang kayo ay hindi dadating sa mga kapagdating marapat ninyong magmamaranas. Sapat na ang panahon ng inyong pag-ibig. Ngayon naman, mamuhay kayo ng masaya sa piling ng mahal sa buhay. At huwag kakalimutan ang mga anak na nasa ibigis. Huwag napaalalahan na sila ay kasama sa aking sambayan at di dapat mapawala. At di sa iyong step, ito yung pagkakataon para ang iyong sambayan ay maakay mo sa iyo. Sa ngayon na ang Espiritu Santo, sumasa inyong lahat at sasa inyong lagi ang aking pagpapala. Salamat po. Pater noster, essentialis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte, nobis debita nostra sicut et nos demittimus, debitoribus nostris et menos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Purihin ang Diyos. Ama namin, Amang Iskopos, Amang Iskopos, Amang Iskopos, maging kaluguran mo po nawa ang aming pagpupuri sa iyo at pagsisikap na maging ganap na anak ng Diyos. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Salamat
akong sumusunod. Salamat sa iyo, Ama ko. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasabihin. At maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasabihin. At maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. At maging sa huling sandali ng aking buhay,